Naku po, sobrang lakas na ulan. Paano na kaya si Mang Lino ngayon? Pugas na pugas, huwag ka nang pumalik. Sa mundong puno ng lihim, may mga kwentong hindi basta ikinukwento. Tunghayan ang mga lihim, sulat at tagpong hindi nabibigkas. Dito sa Secret Kwento. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. Huwag na rin kalimutang mag-subscribe. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, isang linggo na ang nakalipas mula nung unang lapitan ni Kiko si Mang Lino. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumabagabag sa isip niya. Sa tuwing dumadaan siya sa istasyon, parang may humihila sa kanya pabalik. Halos araw-araw siyang pumupunta sa matanda. Okay, mission. Lapitan si matandang misteryoso. Magsisimula na? Ay nako, ang seryoso na naman. Parang laging may iniisip. O kaya baka gutom lang to. Kung bigyan ko kaya ng candy. O baka mas lalo niya akong sigawan. Pero wala namang sumisigaw sa may candy, di ba? Hay nako, bahala na nga. Mang Lino! Sus Mariosep, bata ka. Akala ko kung ano na. Akala ko may notification na si Santeto para sa akin. Ay Diyos ko, pati atay ko nagising sa gulat. Ano na naman maginagawa mo dito, bata ka? Kasi ho, ang lalim po kasi lagi ng iniisip ninyo. Habang nakatingin sa malayo, kaya hindi nyo ako napansin. Nako, kung nagkataon, baka binato na kita ng tsinelas. Buti hindi ako inatake sa puso. Pugas na pugas, huwag ka nang pumalik. Hala, layas! Walang nagawa si Kiko kundi umuwi. Dahan-dahan siyang humahakbang palayo sa istasyon habang patuloy siyang sinusundan ng malamig na tingin ni Mang Lino. Samantala, isang gabi, Dinabantayan ng hupit ng bagyong Ismael sa ngayon ay nananalasa na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa pinahuling ulat ng Pag-asa, lumahas pa ang bagyo at kasalukuyang madalang malalakas na pagulan at magsunang hangin na umahabot sa 120 kilometro bawat oras. Ilang bayan na ang lubog sa baha at may naiulat ng mapag-uot ng lupa sa ilang probinsya. Ay, kinampaya na titigil. Naku po, sobrang lakas na ulan. Paano na kaya si Mang Lino ngayon? Sigurado, basang-basa na siya. Paano kung wala siyang mapuntahan? Hindi naman siya umuwi? Lagi lang siya nandun. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kailangan kong bumalik sa estasyon. Sa kabila ng malakas na ulan at bugso ng hangin, hindi nagdalawang isip si Kiko. Kinuha niya ang isang malaking payong, isang supot ng pagkain, at ilang ekstrang damit.
Alam niyang mahirap bumiyahe sa ganitong panahon, pero mas mahirap isipin na may isang matandang nakaupo sa malamig na istasyon. Basang-basa at nanginginig sa ginaw. Sa bawat hakbang ni Kiko sa pagkaan, lalo niyang naramdaman ang bigat ng ulan sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya huminto, hindi niya kaya, hindi niya matitiis. Pagdating niya sa istasyon, natanaw niya agad si Mang Lino. Nakayuko ito, yakap ang sarili, nanginginig sa lamig, basa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang manipis na jacket ay walang laban sa lamig ng gabing yun. Mang Lino! Mang Lino! Oh, bata, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Ang ginaw-ginaw dito. Ba't kayo andito pa rin? Basaan na kayong Mang Lino. Hindi ko namalayan. Nakaupo lang ako rito. At ayon, inabutan na ng ulan. Ay naku, Mang Lino. Pinagalitan niyo pa ako ni isang araw. Tapos na yun, kayo naman itong pasaway. Oh, may dala pa akong pagkain para sa inyo. Kain pa muna kayo. Mainit to. Tapo may extra pa akong damit. Dito. Hindi pwede matigas ang ulo. Baka magkasakit kayo. Ang kulit mo talagang bata ka. Bakit ka pa bumalik? Dapat nasa bahay ka na, kasama ang pamilya mo. Ewan ko, Mang Lino. Pero parang hindi ko po kayang iwan kayong mag-isa dito. O, magbihis na po kayong damit. At baka sipunin po kayo. At makakain na po ng maayos. Hindi ko naman hinihingi ito Alam ko po. Pero kailangan nyo naman po ito eh. Makulit ka talagang bata ka. O siya, salamat dito Matagal na rin akong hindi nakakain ng ganito. Mang Lino, may iba po tayo. Bakit po kayo laging nandito sa istasyon? Dahil baka isang araw may tumaan ulit. Ano po yun? Ano pong iniintay ninyo? Tatanungin mo pa ako. Hindi mo pa nga sinasabing pangalan mo. Ay, una pala. Ako na pala si Kiko. Nang gabing iyon, sa ilalim ng patuloy na pagbuhos ng ulan, nagkatabi sina Kiko at Mang Lino sa lumang istasyon. Ang dating tahimik at malamig na lugar ay napuno ng kwentuhan, kwentong may halong biro, alaala at mga bagay na matagal nang hindi na ibabahagi. Si Kiko siglang nagkukwento tungkol sa kanyang pamilya, sa eskwelahan at sa paborito niyang almusal tuwing umaga. Si Mang Lino naman, sa unay patipid sumasagot pero kalaunan ay napatawa rin sa kakulitan ng bata. Tanda mo yung unang beses tayong nagkita? Akala ko talaga multo ka eh. Tawa ni Kiko. Abay kung multo ako, dapat kanina pa kita sinaniban. Ang kulit mo kaya? Sagot ni Mang Lino sabay iling. Habang patuloy ang kanilang usapan, hindi nila namalayang unti-unti nang humuhupa ang bagyo. Subalit sa kabila ng lamig ng gabi, may isang bagay na tila pumalot sa dalawa. Isang kakaibang init na matagal nang hindi naramdaman ni Mang Lino. At doon sa ilalim ng lumang bubungan ng istasyon, sa patak ng ulan at hagik-hik ng isang batang makulit, nagsimula ang isang kwentong matagal nang hinihintay muling mabuksan. Mula sa kanyang lumang bag, dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal at kupas na journal. Lumang-lumang ito, punit-punit ang ilang pahina, may bahagyang mantsa ng tubig at may nakaukit na pangalan sa takip. Inabot niya ito kay Kiko.
Tiningnan ni Kiko ang journal, sabik at sabay na kinakabahan. Sa kanyang pagdampi sa unang pahina, napansin niyang may drawing, isang batang lalaki at isang babaeng nakaputing bestida. At sa ilalim nito, isang petsa, October 13, 1987. Ano nga ba ang lihim na nakatago sa lumang journal ni Mang Lino? At anong koneksyon nito sa istasyon? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento dito sa Secret Kwento.